Wakasan na! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Grabe mga boss! Grabe oh! Duterte! Grabe, ang dami dito mga boss, nagsama-sama. Duterte! Grabe mga boss, napakarami. Hanggang doon sa dulo. Mga boss, magandang araw mga boss. Narito na tayo ngayon sa Congress at dito na nga mga boss ay nagsama-sama ang mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte or mga Duterte supporters mga boss. And ipapakita ko sa inyo mga boss, napakarami pala nito mga boss oh. Grabe pala. Talagang napakarami pala ng mga sumama ngayon mga boss. Kita nyo naman yan oh. Ay grabe. Wow. Tingnan nyo mga boss oh. Hey! Mga boss! Dami mga boss oh. Duterte! Ay mga boss, ang dami mga boss oh. Dami kabilaan, Duterte! Kita nyo mga boss oh. Duterte! Napakarami mga boss oh. Eto mga boss, grabe oh. Sir! Grabe mga boss oh. Duterte! Hey! Oh, ba kayo? Grabe mga boss. Grabe oh. Duterte! Grabe, ang dami dito mga boss, nagsama-sama. Kita nyo naman yan. Sir! Grabe, ang dami mga boss. Kita nyo naman. Sama-sama ho and yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir! Ayan mga boss, hello ma'am. Ayan, dito tayo sa kabila mga boss. Kita nyo naman, oh. Solid! Duterte! 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 Hanggang dulo pala to mga hanggang dulo pala to mga boss, oh. Mayroon pa dito mga boss. Kita nyo naman kung gaano karami ang mga sumama to support. Kasama natin yan mga boss. Mayroon pa dito sa dulo. Ayan, pataan lang sir, thank you. Dito mga boss, hanggang dito. Kita nyo naman. Ay ma'am. Ayan, so napakarami ng mga sumuporta at sumama boss. Sir! Sir! Oh, bless. Sir! Solid, solid. Solid. Duterte! Yun! Duterte! Marcos resign! Marcos resign! Mga boss, kita nyo naman kung gaano karami. Mga pakarami mga boss ng sumama. Kita nyo yan, no? Kita nyo yan mga boss, kung gaano karami yan, no? Grabe, oh. Ayan mga boss, nagsama-sama. Kita nyo kung gaano karami, oh. Ayan na. Grabe mga boss, oh. Napakarami. Grabe. Kita nyo naman yan, oh. Grabe, oh.
Napakarami mga boss. Grabe. Akyat tayo dito mga boss. Akyat tayo mga boss. Akyat tayo dito. Dito tayo. Dito tayo mga boss sa taas. Woo! Grabe! Duterte! Grabe mga boss, napakarami. Hanggang doon sa dulo. Napakarami ng mga sumama sa karaban ngayon. Actually, meron pa dito mga boss. Ayan. Napakarami. Hinihingal ako mga boss. Grabe oh. Duterte po ma'am. Opo. Duterte po. Dami. Hingal na. Dito tayo sa baba ulit mga boss. Bababa tayo. Woo! Pagod. Hindi lang mga boss. Pasok tayo doon ulit. Dito tayo mga boss oh. Dito tayo sa dulo. Ito mga boss, dito napakarami. Kita nyo naman oh. Yan, dito tayo. Kapoy! Dami oh. Grabe, ang dami. Saan kayo nagmula? Ha? Saan kayo nagmula? Simula. Saan nga? Gagi, naiba kami ng lantas eh. Sa Cubao. Papunta doon sa White Plains. Oo. Grabe. Uli kami kasi wala kami sasakyan. Ganun din naman kami. Nakisakay lang eh. Grabe mga boss oh. Dami mga boss oh. Sa inyong lahat, sa pagsasakripisyo ngayong hapon para tayo magsama-sama, magkita-kita at ipahiwatig ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam ko, pare-pareho yung damdamin natin ang nakikita natin sa ating bansa. Kaya tayo'y magkakasama ngayong hapon. Ngunit hindi pa utapos ang laban. Huwag tayong manghina. Huwag tayong tumigil. At ituloy-tuloy ang ating pagkilos hanggang mag-resign ang puno ng korupsyon sa ating bansa, sa ating Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli. Magkita-kita pa tayo. Tuloy ang laban. Tama na. Wakasan na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat, dating congressman at ngayon ay lead convener ng ating Philippine Alliance for National Advocacy and Accountability. At ngayon ang magsasalita, Katipunan
ng mamamayang Pilipino, National Convenor, Kampilan, si dating Congressman Jing Paras. Maraming salamat ka Eric. Mga kababayan, kayong mga sumali nitong ating pagpakita at pagkaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo, mga kababayan, na base sa ating saligang batas. Alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. Kaya nananawagan tayo at ipatuloy natin ang laban natin. Hindi nila tinanggap ang impeachment complaint natin na nandoon 10 charges ng corruption, ng pagnanakaw ng pera ng bayan, at doon ina-identify natin na si Marcos ang numero 1 na kurakot base sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. So, hindi ko na abaan pa ang aking makikipag-usap sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Mabuhay po ang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang laban para wakasan ang kabulastugan na ginagawa ng liderato ng ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat sa National Convenor ng Katipunan ng mga mamamayang Pilipino, Kampilan, dating Congressman Jing Paras. Hindi na natin pahabain pa ang ating programa, mga kababayan. Maraming salamat sa mga sumama. Duterte Riders Team Philippines, Duterte Riders Support Group, at lahat ng mga sumama pa. At nandito rin ang grupo ng buong mga iba't ibang organisasyon sa ilalim po ng Philippine Alliance for National Accountability. Sa panghuli po, samahan nyo, at siyempre ang Muslim Alliance of the Philippines at iba pang mga grupo. Hindi ko na po isa-isahin. Pwede po ba nating itaas ang ating kamao bago tayo magalisan sa lugar na ito bilang panimula ng ating panibagong sigla? Ay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayang sinisiil bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Samahan nyo lahat. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at pumipiklas. Bayan pa kayang saktal tilag, ang di magdasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Ating atika, makita kang saktan laya. Si Marcos ay palubog na, at yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan po yan. Siya na mangyayari yan. Mabuhay po tayong lahat at abangan ang susunod na mga pagkilos. Maraming salamat, mag-ingat sa pag-uwi natin. Okay, basta tayo ha.
Ano yan? Attorney, sabi ng mga vlogger ni BBM, mas maunlad daw ngayon ang Pilipinas. Mas maunlad ang kabahan ni BBM kaysa sa ordinaryong Pilipino. Yung mayaman ang mga politiko habang ang mga ordinaryong Pilipino patuloy na naghihirap dahil sa hakayupan na ginagawa ni Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya sa mga vlogger dyan ni BBM, putang ina ninyo, fuck you! Sir, attorney, Isa pa. reaction mo sa naging reaction ni Tito Soto sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni BP Inday? Si Soto, alam nyo, si Soto, mayroong law firm yan. Tota Soto Law Firm and Vulcanizing Shop. Kaya intindihin ninyo, kasi nga, napakatalinong abogado yan. Sa tagal-tagal niya na sa Senado, tumanda na siya sa Senado, paurong ng paurong ang utak niya kasi nga, Tota Soto, bobo sa Senado. Oh! Ano yung reaction mo ngayon, sir, sa dami ng sumama ngayon sa Karaban? Napaka-overwhelmed kasi marami Sige, sir, palang sige. tao ang may ayaw na sa korupsyon. Marami ng taong nagkakaisa na gusto nila wakasan na ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So we're very thankful with that. No? Hanggang sa muli, magsama-sama tayo, ipakita ang pagkakaisa, wakasan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ordinaryong Pilipino. Sir, isa na lang, baka may mensahe kay BP Inday. BP Inday, Oh, ulit. Okay, 1, 2, 3, go. makita naman natin, BP Inday, we love you, we support you, yan, nasa likod mo lang kami. Ano mang laban mo ay laban naming mga ordinaryong Pilipino. Mahal ka namin. Siyempre, hindi natin kakalimutan si Tatay Digong. Tatay Digong, magpagaling ka, ilalaban natin to hanggang dulo, makakauwi kang buhay para sa mga Pilipino. Maraming nagdasal sa iyo. Okay, may sabi na. Sir Bertrand, sir. Dito kayo, sir. Okay, meron akong ipaparating sa taong bayan. Taong bayan, hindi taong bayan, ha? Ano to? Taong bayan, hindi taong bayan. Tuloy ang laban! May istorbo. Sa baba, mga Okay, Colonel. ganito ha. Sige, go. Napanood ko lahat ng mga vloggers, social media, mystery media. Pero hindi nyo napapansin, hindi nyo napapag-aralan bakit mayroong pinapalabas na medical problem si Pangulong Marcos. Wala kayo nababasa eh. Pangalawa, yung pagpirma ng mga gagong senador sa doon sa West Philippine Sea na kinokontra nila yung isang Chinese. Alam nyo ang purpose noon, mga kababayan? Dinadivert ang atensyon. Anong dinadivert ang atensyon? Yung corruption, yung filing of impeachment, maligaw tayo doon, mawala sa isip natin yon. Ang ipinasok nila, mga gago sila, yung sinasabi lang may sakit at saka yung sa West Philippine Sea para yung atensyon natin doon tayo nakapokus. Pero yung katotohanan na nakawan sa Kongreso, nakawan sa Senado, nakawan sa gobyerno, parang nawawala. Yeah. Hindi nyo ba napapansin yun? Master of deception ang administrasyon. Magaling sa mag-divert ng atensyon ng Pilipino. Huwag niyong kalimutan lagi kung ano mang ipinapalabas ng Malacanang, lalo na si Palengkera. Pag nagsalita si Palengkera, walang katotohanan yon, kademonyuhan yon. Ay, demonyo, babae yun eh, demonya. Demonyeta. Okay. Pag si Demonyeta nagsalita, hindi ka panipaniwala yung mga kababayan. Correct. Hindi ka panipaniwala. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, out of 100%, 10% lang ang tama doon. 90% ay kasinungalingan, mga kababayan. Dinadivert ang atensyon natin sa sakit ni Bongbong Marcos para lang mawala yung pinag-uusapan sa impeachment, tapos yung mga charges sa kanya, yung mga corruption, blood control, nililigaw niya tao. Ano masakit? Sabihin natin may sakit siya. No, sabihin natin may sakit. Pero bakit sila nagpapakontroversial? Hindi nyo ba napansin? Sila ang nagpapalaki, hindi tayo. Pwede naman tahimik tayo eh. Pero sila nag-i-issue noon para doon tayo mag-focus. Kasi yung sakit na yun, kaya nga minsan sinasabi nila pinapanalangin mamatay. Wala ko na lang.
Pinagalitan ako ng asawa ko na wag mo na ipanalangin na mamatay si Marcos. Salamat po mga kasama. Tapos na po ang ating Tapos na daw ang programa natin. So, ulitin ko, yung mga isyo, pag naglabas ng isyo, ang Malacanang, mayroong mga pasabog ang kalaban niya para ma-divert ang attention. Yun lang, maraming salamat mga kababayan. Huwag kayong magkapapaniwala pag galing sa Malacanang. Okay, salamat. Thank you. Sapagkat pagsugaw, ang ating utak ay lalagnaw. Pabo lang. Mamatay na sana siya! Sa iba ang katungkulan niya! Hindi sinasagot ang Ay, dala ako dito. Ayan, yan. Dire-diretso tayo eh. Hindi ako makano. Pati nga yung tinatawag mo sa klase. Ang dali mo mga ano. Would you like to announce? Yes po. Pwede ka, open na Punta na dito mga kababayan. Doon tayo sa stage. Nandun yata hotel ni Admiral, ni General Pero. Dito daw sa lilipat sa stage mga kababayan. Pasali lang. Sa'yo pagdating sa City Hall, magpa-appoint ka muna. Oh, di ba? Ang hirap makita ni Mayor pag nanalo na, no? Ang hirap makita. Pagkuha mo ng appointment, hanapan ka ng ganito ganyan, lahat ganito ganyan, hanggang sa namatay ka na lang. Amok, sisilin na nga lang hinihingi mo kay Mayor, hindi mo pa makuha. Di ba? Kaya sa susunod na eleksyon, pag nagbigay sila ng 500, kunin natin, pero natin yun eh. Pag nagbigay sila ng sardinas, kunin natin, pero huwag natin iboto. Oo. Pero ngayon, pag eleksyon, may mga watcher ang tanga. Hoy, ito ang botohin mo ha. Ito ang botohin mo. Pag yan nanalo, hindi ka bumoto, hindi ka bibigay ng ayuda. Ganun din pag nagbigay ng ayuda. Si Kapitan tanga rin. Ang binibigyan lang kung sino yung kamag-anak. Eh, wala ka sa listahan eh. Hindi ka naman pinaha. Diba? Eh, di ba kakala pa sunod? Oo. Pinipila lang. Eto si Kapitan, eto naman si, sino, ano ang tawag sa yung coordinator? Oh, nilista ni coordinator, pinsan niya, kamag-anak niya, anak niya, apo niya, tita niya, tito niya. Yung hindi niya kilala, hindi binigyan. Eh, pumunta yung kapitbahay sa barangay, wala ka sa listahan. Paano ka masasalistahan eh? Hindi mo kamag-anak yung coordinator. Eh, si Kapitan meron naman natirang dilata. Andun sa bahay niya nakatambak. Nakaka-expire na lang, di ba? Tapos, yung hanap buhay ng tao, pinuputol. O, di ba ito, pinutol na, wala na, sarado na. Public servant ka, tanga. Public servant ka. Tapos, ang ginawa ng tanga, pinasara yung hanap buhay ng tao. Di ba?
Eh, mayor ka. Public servant ka, anong dapat mong gawin? Aba, obligado ka na yung mga nasasakupan mo, walang naghihirap dyan. Yung maghanap ng trabaho, mapapabilis yung pagbibigay ng trabaho. Aba, kabalitan yung ginawa ng mga politiko ngayon, pati yung mayor dito sa inyo ngayon. Ang ginawa, yung may hanap buhay, kinukon, sinara. Eh, meron naman nagpaskin dito. Close na nakalagay. Wala ka namang makita kung anong violation. Bakit pinasara? Close. Close sa. Tanga ang nagsara. Ayan. Eh, huwag tayong matakot magsalita. Bakit? Kakasuhan kayo ni Mayor. Bakit? Nagsasalita ka laban sa kanya. Tanga. May karapatan ang bawat isa sa atin magsalita. Maglabas sa hinahin natin. Walang pwede, walang kahit sinong politiko na pwedeng pagtawalan tayo sa kung ano ang gusto nating sabihin. Kasi public servant sila at pag hindi nila nagampanan ang trabaho nila bilang nagsisipin sa publiko, karapatan ng publiko na batikusin sila at murahin sila. Yan! Malapang ka man na murahin natin sila, public servant ka. Eh, kung kinakabaron kayo, tanga ka naman pala, no? Diba? Kaya makikita natin ang mga mukhang yan sa susunod na eleksyon. Mga kampanya na naman, palaging nakasmiling face ang tanga. O, diba? Kahit natutuloy yun, nakismile lang. Ako iboto nyo, 500 pa, 500. Meron pang sardinas, meron pang nilaka, merong big brand, 2-in-1, tanga. Pag nanalo ang gago, hindi mo mamakita ang tanga. No? Kaya pag ang tao sumunod sa leader na tanga, tanga na rin yun. Diba? Kaya ako hindi ito sumusunod sa tanga eh. Paano ba hindi maging tanga yung nasa local? Pati yung nasa national, tanga rin. Diba? Eh, si Bongbong Marcos na adik, yung nasa baba pa kaya? Diba? Tignan mo ang ginawa nila ngayon. Tignan mo ang ginawa ng gobyerno, yung PhilHealth. Zero. Saan napunta? Akaw. Binigay sa tao. Yung senior na stroke, hindi makapasok sa hospital. Bakit? Walang pondo ang PhilHealth. Yung buntis ng anak, wala ng anesthesia na tinurong. Wala ng pondo si PhilHealth. Saan napunta yun? Diyan sa kanila, sa mga bulsa nila ng puno, gagamitin nila sa eleksyon. Diba? Ngayon, naaprubahan na naman ni Bongbong Marcos yung mga nanakawin nila. Gagamitin pambayad sa mga congressman, sa mga mayor, mga vice mayor, mga taga-mayor, parang pinasasali yung taga-mayor. No? Baka magalit yung mga tauhan dito na butihin natin mayor na inaalis yung mga hanap buhay ng tao. No? Kanino ba siya naglilingkod? Siguro sa Manila. Sabi niya, tanggalin ang night market dito sa Pasay para lahat ng taga-Pasay doon sa Divisoria mamalengke. Di ba? Takin si Mayor. Di ba? Ano bang pangako ni Mayor nung kandidato siya kung tumatakbo siya? Dapat po kayong paglilingkuran, sabi ni Mayor. Sa abot ng aking makakaya, ipapasarap ko lahat ng tindahan. Lahat ng panalo, lahat ng hanap buhay na ipapasarap ko. Mahihirapan kayo sa pagkuha ng mga requirements. Hindi kayo makakapasok sa ospital. Bakit? Nanakayin mo lahat ang pondo. Pero kabalitaran niyo sa mga sinabi niya, no? Pag ako nanalo, nanakawin kong pondo nyo. Pag ako nanalo, isasara ko ang hanap buhay nyo. Gago. Diba? Huwag tayong matakot magsalita. Ito lang ang meron tayo eh. Yan mga palamunin yan. Huwag tayong matakot ni Mayor kahit sinong politiko. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa posisyon.
tayo rin ang magpapawas kanya sa posisyon pag hindi na ang kalawa ang tamang katangian. Eh bakit? May karapatan tayong magpapawa, tayong bumoto eh. Di ba? Bakit natin sila binoto? Kasi akala natin sila ang maglilingkod sa atin. Hindi pala sila pala magpapabagsak sa atin. Di ba? Palamunin natin ang mga politiko na yan. Mga batukan yan, mga gago na yan. Hindi marunong yan magbenta ng sibuyas. Tayo ang nagpapaaral sa anak nila. Tayo ang bumabayad sa bahay nila, kotse nila. Pera natin ang nilalamon ng mga politiko na yan. Tapos matakot tayo, bakit? Nakabarong eh. Punta nga ng barong yan. No? Eh nakabarong nga eh, bakit? Tignan mo yung patay, nakabarong din. Kahit anong kulong mo dyan, hindi ka marinig. Ganon din si Mayor. Patay na rin. Pag ang nakabarong, hindi naririnig ang sinasabi ng kanyang nasasakupan, ibig sabihin, patay na rin yan. Walang puso, walang damdamin. Kasi bakit? Hindi nila naranasan mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan magbenta ng sibuyas ng 24 hours para lang may pang-aral ang anak. Hindi nila nasubukan maghanap ng basura, ibenta, mga lakal. Kaya hindi nila nararamdaman ang nararamdaman natin mga mahihirap. Di ba? Kaya pag eleksyon, tumangkuyan ulit, magdala tayo ng tayo sa sungkot. Pagkasabi niya, tapat ako magliling ko sa iyo, batuin ng taki si Mayor. Batuin ng taki yan. Di ba? Kasi mas masahol pa sa tayong pag-uugali eh. Siguro may darating mamaya dito, no? Mas hindi pa yung darating dito, no? Siguro darating si Congressman A. San Fernando dito. No? Yun ang totoo para sa manggagawa. Ito, pang-aagaw. May kamanggagawa party list, Eli San Fernando. Merong mayor mang-aagaw. Diba? Hindi nga nagbibigay na yung dagdago, sila na napakahanap buhay natin. Diba? Eh, hindi ako makapagsalita, Kuya Park. Bakit? Nagpapakain ang daming pulis. Ayaw na nagpapakain sa mga pulis na yan eh. Di ba? Hindi, gobyerno nagpapasahod sa amin. Eh, sino bang nagpapasahod sa gobyerno? Hindi ba ang tao? Na? Eh, alis-mayin ka namin. Pinagmumura mo si Mayor, tama ka rin pala eh. Ba't mo alis-mayin ng tao, nagsasalita lang? Diba? Tapos iba na rin ngayon. Pag ikaw lumabang ka sa magnanakaw ng politiko, makukulong ka. Sino magpapakulong sa'yo? Yung politikong magnanakaw. Pag ikaw nagnakaw, sabihin sa'yo, dapat nanghingi ka na lang. Pag nanghingi ka naman, bakit hindi ka maghanap buhay? Ang lakas-lakas mo. Pag nahanap buhay ka naman, lahat niyahanap sa'yo. Kumuha ka ng medical, magpa-drug test ka, saan ang diploma mo, saan ang experience mo, saan ang valid ID mo. Kuha ko ng valid ID. Kumuha ka ng valid ID kasi kakagraduate mo ng college, di ba? Meron kang diploma. Anong sabi sa'yo ng postal ID? Kailangan may valid ID ka. Eh, kumuha ka ako ng valid ID, tama ka ba? Di ba? Kumuha ka muna ng biodata. Bumili ka ng biodata. Pumunta ka na naman sa... Ano kaya yung pinagkuhanan ng PhilHealth? Sabihin sa'yo ng, kumuha ka ng NBI, hanapan ka rin ng ID. Kuha ka muna ng ID, hanapan ka ng birth certificate. Pag lahat yung nakuha mo, hanapan ka experience. Pag may experience ka, wala kang diploma, hindi ka matatanggap. Pero pag pumasok ka sa mga company ng mga Chinese, anong sabi ng intake sa'yo? Meron ka bang PID? Sabi mo meron, nangkat ka na bukas, ang taon mo, 525 minimum. Ang hinanap lang sa'yo, PID. Subukan mo mag-apply. Graduate ka ng college. Sa mga pag-aaral ng mga Pilipino na company. Lahat, ipakita mo, hindi ka pa rin tinanggap. Tapos sabihin sa'yo, anti-Chinese ako, ayaw ko ng Chinese, pro-America ako. Eh ano bang ginagawa ng mga foreigner dito ng Amerika sa ating bansa? Pumupunta lang dito, nag-iit ng babae sa mga at siniyo. Yan? Yes. Ano bang ginawa ng Chinese dito? Tignan mo lahat ng mga lugar dyan na mayroon nakatirang Chinese na maganda.
Ilang ospital ang pag-aaral ng mga Chinese? Ilang eskwelahan ang pag-aaral ng mga Chinese? Ilang estudyante pinapaaral ng mga Chinese? Ilang Pilipino pinapakain ng mga Chinese? Di ba? Ay sabi ni Marcos, hindi. Kirahin natin ng Chinese. Kaya natin magpagpagpakan sa nila sa loob ng isang buwan bago. Anong tingin mo sa China pag nagpagpagpakan, arang maliit ang dala? Missile ang dala nila, gago! Tapos magpagpasukahan ka doon? Dahil hindi anti-Chinese ako. Eh anong binulog sa'yo? China ba? Galing ng China. Diba? Anong binulog sa'yo? China ba? Saan galing? China. Eh kung binomba pala natin ng China, eh di nung pandemic lahat tayo ubus. Diba? Kaya tayong mga Pilipino, kailangan natin pumili ng mayor. Eh kagabi pala, nalaman ko kay mayor. Lahat pala nung nakatira nito, 100 lang ang binabayad nilang sa kanilang, ba tawag dyan? Oo. Diba? Tapos may mga service pa nung mayor, no? Sayang! Kasi sinayang ninyo